Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitipon na ika'y parangalan, handog ko't papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitipon na ika'y parangalan, handog ko't papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipon na ika'y parangalan, handog ko't papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko't papupuri sa'yo lamang, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
the Lord has done for us. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Isang magandang gabi po mga minamahal at dako po tayo sa ating prayer meeting. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong bagong taon at isa man sa atin dito sa Shepherd's Heart ay iningatan niya at purihin ng Diyos magkakasama pa tayong lahat sa taon ito. Purihin din ang Panginoon sa mga nakaraang taon na tayo ay nagkasama-sama for the whole year worshiping the Lord together. Sa araw na ito, sisimulan ko na sa inyo yung ating paksa about Ecclesiastes o mangangaral. At ito po ay sinulat ng pinakadakilang tao sa panahon noon. Na talaga kumbaga siya yung pinaka-Albert Einstein sa panahon niya, pinaka-genius sa panahon niya. Kumbaga kung sa kotse, ito yung tipong mala Elon Musk sa panahon niya. Siguro kung sa Pilipinas, kung baga sa negosyo, ito yung parang mga tycoons na mga tao na sikat. Na talagang sa panahon ni Haring Solomon, siya yung pinag-uusapan ng bawat mga bansa. Yung kanyang katalinuhang hiniling sa Panginoon na naging pinakatalino sa lahat ng tao. Kaya nga naisulat niya ang Book of Proverbs, ang Song of Songs, at yung Ecclesiastes. I-discuss po natin ito, mga minamahal, sa mga darating na linggo at buwan. Alam niyo po, pag nagbabasa kayo ng Biblia, o overview lang, pag nagbabasa kayo ng Proverbs, mala teacher ang dating dito ni Solomon. Para siya isang guro na nagpapayo, nagbibigay ng mga gabay, para siyang magulang sa isang anak dito sa tinatawag na Proverbs o kawikaan. Pagka naman yung Song of Songs, para siyang isang marriage counselor. Para siyang isang counselor o tagapagpayo ng mag-asawa na may mga relasyon. Yung nagse-celebrate na tinatawag na gift ni God ng marriage counselor. Ito namang Ecclesiastes, pagka pinag-aaralan nyo, ay observe, isa siya para ritong critic. Dito yung nakikita niya yung pagiging pessimist, yung pagiging nakikita niya yung dapat i-regret ng mga tao, skeptic. At ginawa ko nga siya ritong parang isa siyang critic, isang critical person dito. Ngunit napakaganda naman. Kaya sinimulan ko ang Ecclesiastes upang mabuksan ang inyong kaisipan patungkol sa buhay. Patungkol sa lagi naking binabanggit what really matters in life. Kung ano ba yung higit na mahalaga. Ito po ay isinulat sa atin ng Haring Solomon at sa mga darating na
linggo at mga Sundays ay didiscuss ko sa inyo para maunawaan nyo ang buwan ng January kung ano ang lalim nitong book na ito. At sisimulan ko ang book na ito sa Ecclesiastes chapter 12. Kumbaga, conclusion na kagad. At ibabalik ko ulit kayo sa conclusion bago matapos ang ating pag-aaral dito sa Ecclesiastes. Para makita ninyo yung overview na nasa conclusion ang mga bagay na ito. Alam niyo po, ang Ecclesiastes, it is very high in theology and even sa tinatawag na article ng pagsusulat ng isang tao. Kung may mga, kumbaga sa book, ito yung tipo mga C.S. Lewis sa panahon natin ngayon. Pero higit pa to, syempre. Very intellectual, very scholarly, very talagang pinag-aralan. Yung talagang rigid, makikita natin yung paghimay-himay niya sa buhay. But, in spite na meron siyang high knowledge, ay approachable. At it can apply to a child, it can apply to a businessman, it can apply to a regular people. Napakaganda pong aklat. At may ibinibigay ito para sa lahat. Kumbaga, ang lahat ng tao ay nabebenepisyuhan ng wisdom na dala-dala ng aklat na ito. Ituloy po natin ito sa susunod na video, aking mga minamahal. What a beautiful book. It talks about the vanity, the meaningless of life, for us to ponder, for us to reflect, to draws us back, to drives us back to what really matters in life, to what it really a meaningful life sa buhay natin. Kailangan i-discuss niya yung mga walang kwentang bagay, kailangan ipakita niya sa atin yung fleeting. Ibig sabihin, parang sumusunto ka sa hangin, parang hinahabol mo ang hangin na walang patutunguhan. Kailangan i-discuss niya ito para makita natin ang tinatawag na meaning ng buhay. Kaya nga sinimula ko na sa inyo ang Ecclesiastes 12, hindi naman sa wala nang tinatawag na ano tawag dito, yung excitement dito sa ating pag-aaral. Kumbaga, ino-overview ko lang kayo sapagkat meron pa akong gustong sabihin dito sa ending. Saka na. At kumbaga ngayon, i-overview ko lang kayo. Ito po yung tipong mga last stage, yung Ecclesiastes 12 na ito, ng buhay ni Solomon. Nakita niya na talagang natikman niya ang lahat. Nagkolekta siya ng halaman, nagkolekta siya ng hardin, nagkolekta siya ng asawa, nagkolekta siya ng kayamanan, kinolekta niya ang lahat ng magagandang pagbihi sa katawan, binanggit niya ang lahat ng luho, ang lahat ng mga ilog, kinonekta niya para maging balon niya, di ba? Hanggang sa pagtanda niya, nasabi niya, all are meaningless. At dinidiscuss niya sa buhay ang pagiging parang isang writer na pessimist o skeptic, na kahit matalino, kahit walang alam, kahit nagsusumikap sa trabaho, kahit simple lang ang trabaho, nakita niya ang ending naman ay mamamatay rin pala. Meron siyang skeptical ang kanyang thinking. Di ba? He is a collector, si Solomon, but in the end, regretful siya sa mga bagay na ginawa niya. Sapagkat inisip niya, wala rin palang kwenta sapagkat ang kapalaran niya ay katulad din ng isang mahirap, isa siyang hari, na pareho rin pala silang magiging alabok. Yun. Kaya napakahalaga na dumating sa panahon niya yung tinatawag na ano ba ang dapat talaga ang pinakamahalaga sa panahon niya na dapat dumating. Kaya nga, kinunclude na niya yung book na i-discuss ko sa inyo na himay-himay ito sa mga katapusan siguro ng February. Basahin ko sa inyo. Sabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Ito yung conclusion niya sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw na taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madadama ang tamis ng mabuhay. May edad na siya, matanda na siya. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at ang mga bituin bago ka matabunan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin.
at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto habang babaksak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babaksak at masira. Alalahanin mo siya bago manambalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Talatang 8. Talatang 9. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong sa kabaong, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito, hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masamay, ipagsusulit natin sa Diyos. Ituloy natin sa susunod na video, mga minamahal. Dito, sabi ng binasa natin, remember your Creator. Una, yung tingnan natin ano ba yung purpose ng pag-create ng isang creator. Ano ba yung ginawa ng creator? Bakit niya nilalang ang mga tao? Una, gusto ng creator na makipag-ugnayan sa tao. At yung para yung tao sambahin siya. In other words, that's fellowship. Kaya habang bata ka pala, ay napakahalaga na marami kang time na makipag-fellowship sa Diyos. If you read the 3rd John or the book of John, sa mga huli niyang mga letters, ito yung tawag niya sa atin na makipag-fellowship tayo sa Father, makipag-fellowship tayo sa Son, na katulad nakapag-fellowship niya sa Ama, at makipag-fellowship tayo sa Spirit, na katulad ng makikipag-fellowship ng Spirit sa Son and the Father. That's the original purpose of God, why He created us. Magkaroon ng time sa fellowship sa Diyos. Busy-busy na po ang tao sa doing fleeting things, doing meaningless things na binanggit ni Solomon dito. Maraming yan. From being busy sa anumang bagay na kinakaabalahanan nyo sa buhay. From work, from studies, from job, from offices, blah blah blah. Marami yan. From farming, from projects, etc. Hindi sinasabi ni Solomon na masama yan. Pero pagka hindi mo na alala habang bata ka pa yung what really matters in life, which is time with the Lord, time with the fellowship, ay magkakaroon po tayo ng accountability pagdating ng Panginoon. Bakit ba tayo nilikha ng Panginoon? Gusto ng Diyos makipag-ugnayan sa atin. Gusto ng Panginoon na maging productive tayo at magkaroon ng tinatawag na propagation sa buhay natin. Ang youth po ay age ng accountability. Maganda rin yan ng age ng enjoying God, enjoying the pleasure of life, walang problema yan, enjoying your money, enjoying your career, enjoying everything in your life, enjoying your education, pero may accountability tayo pag na-neglect nyo yung what really matters na sinasabi ni Solomon in life. Na habang bata pa tayo, napakahalaga sa stages ng accountability nito ay
yung tenga natin ay pinakikinggan natin, binigyan tayo ng tenga, yung dapat pakinggan. At ang dapat pakinggan ay ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng mga paa, maraming paa ang kabataan, di ba ngayon, mga nasa inuman nagpupunta, may paa, nasa vaping ang pinagpupuntahan, nasa barkadahan ang pinupuntahan. They enjoy, walang problema, they enjoy life, but accountability, yung paang ito ay hindi nakakarating sa simbahan, hindi nakakarating sa lugar para mag-fellowship, hindi nakakarating sa lugar para makapanalangin, hindi nakakarating sa isang lugar sa loob ng kwarto para makipagniig o magkaroon ng panahon man lang sa Diyos. Maraming talented na tao pero maraming hindi naglilingkod sa Diyos. Maraming marunong kumanta, maraming tumugtog, magturo, may knowledge na sila sa mind pero hindi mo sila makikita, ito ang malungkot na ginagamit sa church para sa pagdadalisay ng church, pagdadalisay ng mga tinatawag ng mga tao para lumagurin yung mga tao, mag-benefit din sila sa knowledge mo, sa talent mo, because naubos mo nga ito dun sa fleeting things, naubos mo nga ito sa mga bagay na pinagugugulan mo ng maraming panahon. At ang sabi nga ni Solomon yan, pinag-aralan yung Proverbs, pwedeng yun nga ang Diyos-Diyosan natin. Walang sama, gusto kong sabihin sa inyo, ang mga bagay-bagay na pinagkakalob ng maganda ng Diyos, nagiging masama lang kung age of accountability natin, hindi na natin nabibigyan ng panahon, malalim na panahon ang Diyos. Yan po. Iniisip mo ba ito while you are still young? Kasi pag matanda na, sabi ni Solomon, nandun yung regrets. Pag matanda na, andun yung skeptical na siya. Andun na yung sinasabing wala palang kabuluhan. Magiging walang kabuluhan pagka ang buhay ay masasayang at hindi gagamitin sa Diyos. Diba? Gusto ng Panginoon na ikaw ay magdamit. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng mga magagandang gamit. Walang problema yan. Kaya lang, saan nagpupunta pag maganda ang damit? Sa simbahan ba o sa gimikan? Diba? Yun ang ibig kong sabihin. Saan ba natin ito ginagamit? Kaya ang regrets pagdating na sa pagtanda. Kung tatanda, pag hindi dumating ang kamatayan. Katulad ni Solomon. Kaya napakahalaga that we must make the most of our time. Tuloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Dito, yung mga binabanggit dito, parang bulaklak na habang sariwa pa ang bulaklak at mai-enjoy ang bulaklak, ganito natin tularan ang isang bulaklak na talagang maghamit ito ng husto para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mga kabataan ngayon parang mataas ang araw. Ibig sabihin na mataas na araw para kay mga 12 noon. O 10, 11, o 12 noon na sikat ng araw. Pero habang tumataas, ang gusto lang sabihin sa inyo ni Solomon, ang araw, papalubog na yun. Pagka alauna, alas 2, alas 3, papalubog na yun. Meron tayong kapatiran na nasa alas 3 na ng buhay. Ako pwedeng nasa alas 3:30 dahil 51 na ako. Yung iba nasa alas 4, yung iba ay nasa alas 5. Sabi nga may kasabihan, nasa alas 4 ka na ng buhay. Kaya sayang ang buhay kung mataas ang araw mo ngayon ay hindi mo nagagamit sa Diyos. Gusto lang ni Solomon na ipalala sa atin na make the most of our time kasi lulubog din ang ating mga araw. Ibig sabihin, mamamatay tayo at mawawala sa sandaigdigang ito. Kaya habang sumisikat ang mga bagay patungkol sa Diyos, huwag natin sayangin ang ating pagiging bata. Sandali lang tayo maging bata. Napakabilis ng panahon. Sandali lang po yung magiging teenager ko na para ang bilis. Nagbabasketball ako, naglalaro ng kung ano-ano, ng sport. Bigla ko naiwan ng lahat ng yun. Napaka-bilis ng panahon. At may binanggit nga sa verse 2, lumulubog ang araw, dumidilim ang panahon. Sinasabi lang dito, ang figure of speech yun, na lalabo kasi ang ating mga mata. Kaya bago mangyari ang paglabo ng ating mga mata, remember God. Diba? Because once upon a time, malinaw ang ating mga mata. And once upon darating ang panahon na tayo ay tatanda at tatanda na. Kaya dapat, pagtanda natin, mayroon tayong spiritual eyes na malinaw. Before deterioration, remember God. Before dumating na mga judgment day, remember God. Habang bata pa tayo, remember God. At habang may malinaw pa isip nyo, nakikinig kayo kay Pastor Ariel ngayon, sa sermon ni Solomon, remember God. Mga minamahal, ganyan na kaiksi ang ating pag-aaralan. And I hope, sama-sama tayo sa linggo
o sa Friday pandarating, tutuloy natin pag-aaral natin at magkakaroon tayo ng tinatawag na pagsamba sa pamamagitan ng Book of Ecclesiastes. Magandang gabi po mga minamahal at I hope you can read all the Book of Ecclesiastes kung ano sinasabi rito at ma-enjoy nyo mabuti at magkakaroon kayo ng reflective stage ng buhay nyo. Lagi nyong babasahin ang book na ito at natitiyak kong magkakaroon ng transformation ang ating buhay. Amen po ba ron mga minamahal? Magandang gabi po.